Magandang araw po muli at welcome back po ulit sa ating channel. At ito, meron po tayong ginagawa ngayong 32 inches na LED TV. So, bali, marami na po tayong nagawang gatong trouble, pero ishare ko pa rin po sa inyo. So, ang sira po nito ay yung kanyang backlight drive section. Ayan, kung makita nyo, nasunog na po siya. Then, nag-check ng anong sira, ay yung kanya pong backlight ay napundi na po. Then naglagay ako ng panibagong backlight, ilang oras lang ay nasunog ulit siya or napundi. Kaya pala napupundi ay nagpa-fluctuate po yung kanyang voltahe. Mataas na po yung output ni backlight drive. Ito po siya, yung supply niya. So lumilitaw po dito ay minsan ay 100 volts, kaya pinupundi yung kanyang backlight na bago. So ang ating pong solusyon dyan ay magkakabit tayo ng separate backlight driver. Ito po siya. So ito po, kung makikita nyo. So ito po yung kanyang connection, yung BCC. Ayan. Tapos yung on off, then ground. Ayan. Doon sa on off, ano po ito, kailangan natin ng 5 volts na voltahe. Then dito sa BCC yung kanyang constant voltage o yung present voltage. Ayan. Doon pala sa on and off, kailangan natin ng supply na nagsiswitch na galing sa board. Then isang present voltage na 12 volts, isang on off switch na 12 volts, para pag switch ng TV, system po itong kanyang backlight driver. Then once na in-off yung switch, off din po ito yung backlight, pati yung kanyang mga ilaw. Ayun, maghanap tayo rito ng 12 volts. So bali, plug po natin. So ayan, naka-standby na siya. Hanap natin yung switching supply. Check ko natin yung voltahe muna niya. So ito po yung 12 volts na present, standby. Ayun, kung makikita nyo, standby siya. Then bali yung supply ng top board, doon tayo magkoconnect. Dito na lang sa pasok ng ribbon wire dito sa entrada niya. So may po rito, may diode dito. Dito po, check natin dito kung may masuka tayo. So wala pa po siya, makikita nyo. Millivolts. Switch on ko. Ayan, switch on na po siya. Naka blue na. Ayun, kung makikita nyo po, may limitaw na voltahe. Ayan o, 16.4. So dito po tayo magkoconnect ng supply ng backlight driver para sa on and off nya. Pero ano po tayo, magdadrop po tayo ng resistor na 220k para mag-drop po yung voltahe nya. Ayan po siya. Meron tayong 220k red yellow. Ayan po siya. So okay po, ating wiringan siya para matest natin kung gagana yung ating backlight driver na separate. Ayan. So yung ground po, kahit dito sa chassis nya or sa board na mismo, pwede po kuha ng ground dito. Bali dito na kuha ng ground sa capacitor para malapit yung connection ng wiring dito.
ground, present voltage, switching voltage. Ayun. So atin pong wiring. Bali, ayan po, ito yung ground. Yan po siya, ground. Then yung kanyang present 12 volts. Yan po siya. Then yung switching 12 volts or 16 volts po yung kanyang supply dito. Yan po siya sa diode. Then ito po yung kanyang switching voltage. So ito po siya, ground, present voltage, switching voltage. Ayan. Then bali, ito na po ating connect yung kanyang backlight driver. So bali ano po pala, lagyan po ng resistor to, yung kanyang on and off. Bali dito ko lang po ilagay siya para mas ano rito, mas okay dito kaysa dun sa diode. Dito lang po siya para may ano siya, hindi matanggal. So atin muna pong ilagay. So ito po siya. Bali, na-click natin yung kanyang dropping resistor. Then dito na po tatakbo yung switching voltage. Ayan po siya kung makikita nyo. Then yung ground saka BCC supply. Atin pong i-connect. So ito yung ground, yung block ground natin. Ground, then yung gitna ay yung BCC or yung present voltage. Yan po siya. Then yung kanyang switching, dito po siya, sa resistor na siya kukonek. Ayan. So ito po, na-wiring na natin. Ang sunod nito ay yung kanyang supply na or ipapunta ng backlight niya mismo. Ito po siya. Ayan, negative and positive naman po siya. Ayan. Then disable na to yung dati niyang supply. So okay po, ating connect at testingin. So ito po siya, yung negative and positive connection. Ayan, i-connect po natin yung negative black stripe. Then positive. Ayan po siya. So na-click natin yung kanyang wiring. Ayan. Pwede natin po siyang testingin kung ilaw na yung backlight. So ayan po, testa natin. Lagyan mo natin ng protection baka mag-short sa metal. Ayan, nakasaksak na. Then standby. Ayunan po natin siya. Check natin kung ilaw ang backlight.
Ayun. So ayun na po, may ilaw na siya. Then i-check po natin yung voltahe niya kung tama siya. Dahil kung mataas, sisibakin na naman yung ating bagong backlight. Ayan, check po natin yung voltahe. So ayan po, i-check natin. Ayan, meron pa tayong nasukat na 66.6 volts. Ayan. So dati above 100 po siya dun sa backlight drive niya. Ayan po siya. So gawa na po ating backlight driver na ikinabit. Nag-auto reduce siya. 66 volts lang siya. Tama po yung kanyang voltahe. Bali, ano pa natin? I-check natin yung kanyang panel kung okay pa. So ano po, atin po testingin. Bali, lagyan natin po ng plastic, baka dumikit. Check natin yung kanyang panel. So ayan po siya. Okay. Okay pa po ang kanyang panel. Wala pa siyang maguhit-guhit. So backlight lang naging problema niya at backlight driver. Ayan. So pwede na pa natin itong install ng maganda rito para hindi siya gumalaw. Ayan po siya. So bali ano po pala ito, 21 pieces na backlight. So 21 times 3 volts. So 63 volts. Bali yung lumabas po rito ay 66. Pero okay na po siya, hindi siya nagkakalayo. Hindi na po siya mapupundi. Dito na doon dati dito yung kanyang original dito sa section na to ay umabot ng 100 volts, kaya sibak agad yung kanyang mga backlight drive, backlight LED. So okay po, sana ay nakatulong. Ano po ito, basic problem lang po ito. Marami nang gumawa nito at marami rin po tayo nagawang ganito. Bali, i-share ko lang po ulit sa inyo para sa mga hindi pa nakaka-encounter ganung trouble. Pwede po kayong gumamit ng backlight driver na wala ng relay. Bali, meron po siyang on-off switch na lang galing sa switching voltage. So okay po, at hanggang dito na po aking video. Sana ay nakatulong at maraming salamat po. At huwag po kalimutang mag-subscribe po sa aking channel at i-like-share po natin. Maraming salamat po. Thanks for watching.